Nandito sa ating channel, please subscribe nyo na. Yung aluminum dito na makikita nyo sa bahay ay sila Master Batang po yung gumawa. Meron din po siyang wall clock na may aesthetic pin light at saka center light. Gumamit din kami ng cornisa rito at pininturahan. Then naka-lever type door na. Pasok naman po tayo sa pinaka master ito ng double size bed frame na gawa po sa kahoy pati side table, tin cabinet. Ito nga po pala yung ating bida ngayon, si La Germania. Bali ito yung ginamit natin dito na brand is Sento. Sama pa yung basin type lavatory at saka yung water closet. Na mag-iwan kayo ng like, pakishare na rin po ng ating video. Mga karakos, kamusta po tayong lahat? Ayan, magandang araw po. Welcome po muli dito sa ating channel, Lee and Aki TV Vlog. Sa mga hindi pa nga po pala nakakapag-subscribe at mga naligaw lang dito sa ating channel, please subscribe nyo na yan. Huwag nyo na rin po kalimutan i-click yung notification bell button para updated po kayo sa aming mga video na i-upload araw-araw. Bali, ang content video natin mga karos, meron po tayong ni-renovate na isang 54 square meter na row house dito po sa Lumina Homestead sa Cavite. Sa mga gusto po nga po pala ng mga ganitong klaseng design, black, gray, and white, baka para sa inyo po itong video na to. Siyempre, para na rin po sa mga kumuha ng ganitong klaseng sukat ng bahay, mapa townhouses man or row houses. Pinapangako ko po sa inyo kung tatapusin nyo itong video na to, marami po kayong mapupulot na aral at idea. Mga karosa, gusto ko nga lang po muna magpasalamat kay client owner dahil binigyan niya kami ng opportunity na kami po yung napili niya na gumawa ng bahay. So hindi ko na po patatagalin mga karos, panoorin niyo po ang video na to, tapusin niyo. At syempre pag natapos niyo yung video at nagustuhan niyo, please huwag niyo kalimutan mag-iwan ng like, share niyo yung video para mapanood na rin po ng iba. Enjoy watching mga karos. God bless. Mga karos, nandito na po tayo sa ating project. Ayan nga po pala yung harapan ng bahay. Gumawa nga po pala kami dyan ng fence grills at saka yung gate. Yung pinaka-gate niya, dalawa po yan na nasa bandang corner area. May kita niyo mga karos sa motif color, gray, black at saka white po yung combination. Ginamit nga po pala namin na bubong dito yung sa PVC roofing. Gumamit din po kami rito ng iba't ibang klase ng tubular kagaya ng 2x6, 2x3, 2x2 para sa kanya mga rafters and bracing. Papansin nyo naman po dito sa harapan ng bahay, meron tayong wall cladding na ginamitan natin ng ivory tiles na 60x60. Sa mga poste naman po isa 30x60 na may combination na texture color po ng black, gray at saka white. Dito naman po sa tatlong poste sa harapan, yung installation po ng tiles ay paikot po. Tapos yung ginamit nga po pala namin na bubong dito sa may harapan, ito po ay yung tinatawag na PVC roofing. Pagdating naman po sa back area hanggang corner area, yun naman po ay long span roofing. Makikita nyo yung house number, ayan meron din. Yan, tapos yung tatlong ilaw niya, yung ilaw naman po na ikinabit namin dito, yung liwanag niya taas baba. Yung gate naman, yung details naman ng ating mga materials dito, bali 2x2 sa mga framing, tsaka sa mga bracing naman, tsaka pinaka-design niya ay 3x3/4 tsaka 1x3. Ginamitan po natin yung mga bracing ng QDE white at tsaka sa framing naman po is QDE black. Pasok naman po natin dito sa gate, ito nga po pala ay gumawa kami ng ating floor drainage, isang mahaba po yan kung gaano po kahaba yung 2-door gate natin. Tapos gumawa rin po tayo doon sa may bandang left side, makikita nyo yung ramp up. Yung tinuturo ko naman po dito is tubular hinge. Isa po tong hinges na ginagamit sa gate na heavy duty. Meron nga lang po siyang kamahalan ng konti. Tapos lahat po ng cladding po dito sa loob po ng ating fence area ay nakatiles ng 60x60. Tapos yung ginamit naman po natin na insulation para sa ceiling, yan nakikita nyo kulay puti is 1/4 na cement board or yung tinatawag po na Shera board. Maganda rin po siyang alternative na heat insulation. So yan, may dating din at magmumukha pang industrial type. Tapos dito naman po yung cladding natin, nakatiles din po siya. Yung mga installation nga po pala ng tiles dito, naka 45 degree cut angle. Dito din po sa may gilid ng pintuan. Ang linis po niya tingnan. Ayan, naglagay po kami ng isang outlet dyan para po sa may CCTV camera. Bali, meron din tayo makikita na brick tile dito sa may bintana. Bali, pininturahan din natin siya ng ating motif color. 40x40 na tiles yung ginamit natin sa floor area. Naglagay din po kami ng stainless bulb para naman po sa siphoning pag nagkataon na mapuno na po yung kanyang septic tank. Yung original na color ng harapan ng bahay is beige. Yung pa rin po yung ginamit namin dito. Tapos gumamit kami ng acrylic emulsion para sa finishing touch. Bali dito naman po sa may pinaka corner area, nag-provide po si ma'am dito ng outdoor table and chairs. Bali ganyan na nga lang po yung arrangement na ginawa ko. Pero pag nandito na si ma'am, siya na pong bahala dyan. Ayan, napakaganda po. Ayan, may makikita po kayong dalawang tubo rito. Yan po yung tubo ng ating dalawang indoor unit. Bali papunta po yan sa outdoor unit na aircon. Yan, naglagay din tayo ng saksakan dyan. Tapos dito makikita nyo may service faucet tayo rito. Ayan, pagka naglaba po sila dyan, hindi na po dediretso sa labas yung tubig, kundi dito na lang po sa ating floor drainage na ginawa. Tapos doon naman po sa may bandang dulo, ayan, may makikita rin po kayong service faucet dito, pero para na lang po to sa automatic washing machine. Tapos naglagay din po tayo ng isang outlet.
So yung mga faucet na nilagay natin dito kulay black. Tapos meron tayong clean out dito which is doon pupunta yung drain ng ating automatic washing machine. Nag-install din po kami ng 30x60 para dito sa wall cladding dito sa my corner lot area. Sliding window with reflective glass yung ginamit po namin dito sa kanyang bintana sa my corner, at saka naglagay din po kami rito ng window grills. Bali maluwag pa rin naman po mga karos kahit naglagay po si ma'am ng outdoor table and chairs. Tapos gumamit nga pala kami ng 6 na drop light dito sa may kanyang fence area hanggang corner area. Okay, pasukin naman po natin yung kanyang living space. Ang una po nating makikita dito yung screen door. At nga po pala ng regarding sa glass and aluminum dito na makikita nyo sa bahay ay sila Master Batang po yung gumawa po nito. Ayan yung screen door natin, may lock yan, may door closer. As ayan po yung ating living space. Makikita nyo sa ating main door, kinulayan po natin yan ng black. Meron na rin po siyang single deadbolt. Tsaka pinalitan po natin ng lever type doorknob yung kanyang lock set dito sa main door. Lahat po ng ating pintuan dito ay may door stopper sa flooring. Nang sa ganun po yung ating mga pintuan o kaya yung lock set ay hindi tatama po sa mga pader. Ito nga po pala yung tiles na ginamit namin, 60x60. Meron po siyang konting shade ng gold at may konting shade din po ng black na which is nag-complement po dito sa ating combination ng interior. Ayan naman po yung ating ceiling. Meron po siyang cove ceiling, may strip light na warm white, may mga pin light. Then PVC panel na off-white naman po. Ang ganda po ng kulay ng itim. Bali matte black po yung ginamit namin dyan na super black. Tapos tinge of gray naman po sa mga pader dito sa loob ng interior. Kikita nyo itong pader dito sa left side. Yan po ay marbleized texture paint na ginawa po ng aming pintor para magmukha po siyang buong tiles. Bali meron din po siyang accent. Tapos makikita nyo yung French type mirror na ipinalagay din po natin kila Master Batang. Sa living space naman naglagay po si ma'am ng sofa bed na light green. Makikita naman natin dito sa may right side wall. Nagpa-install po si ma'am dito ng nauusong mga wall frame. Napakalakas makayaman no? Yung aesthetic look na wall frame. Dito naman tayo sa TV console. Yung mga materialis na ginamit dito is wall floated panel. Medyo may pagka dark gray. May floating shelf siya at saka 2 drawer. Nandiyan na rin po yung mga saksakan and switches ng ilaw na ginamit sa header ng pin light. Yung nakikita nyo kanina na hinawakan ko, para po yun sa kable ng internet kapag magpapakabit na sila para wala tayong nakikita mga nakausli na linya. Naglagay rin tayo sa TV console ng 2 drawer at gumamit tayo ng handle na kulay black. Yung ginamit naming method ng pagpipintura sa ating mga finishing carpentry ay mga duco varnish po. Nandito naman po tayo sa ating dining area. Meron din po naka-install na WPC or wall fluted panel po sa wall. Tapos meron din po siyang wall clock na may aesthetic look. Naka-install din po si ma'am ng ceiling fan. Ito nga po pala yung ating dining set na 4-seaters. Tapos makikita nyo rin po yung ating cove ceiling. Kumunti nyo po yan dun sa ating dining area. Ayan, bali nag-complement po lahat ng color combination na ginawa po namin dito. Kasukin naman natin yung bedroom 1. Ayan, naka-lever type doorknob din po siya. Ito po yung kanyang pintuan. Bali, solid door na mahogany yung ginamit namin dito. Ayan, una nyo makikita yung aircon. Meron rin siyang PVC panel, 2 pin light at saka center light. Gumamit din kami ng cornisa rito at pininturahan namin ng seal gray. Kasya po dito isang single bed at saka may side table pa. Tapos meron pang area kung saan pwede ka pa maglagay ng isang closet. Naka-window blinds din po siya na trilogy at yung pintura ginamit namin sa mga wall ay tinge of gray pa rin. Yung pintuan naman po natin ay saktong-sakto lang, hindi po siya tumatama dito sa dulo ng ating kama. Ayan, naglagay din tayo ng door stopper. Bali dito naman po tayo sa may kabilang kwarto which is ito yung master's bedroom. So solid mahogany pa rin. Then naka-lever type doorknob. Pasok naman po tayo sa pinaka master's bedroom. Ito po yung una natin makikita, yung closet. Naka-PVC panel din po yung kanyang ceiling. May 4 po na pin light. At meron din pong center light. Tapos makikita nyo, nagpagawa po at nagpasadya si ma'am dito ng double size bed frame na gawa po sa kahoy, pati side table. Dito naman po sa may left side wall, nagpalagay po tayo rito ng 2 socket. Tapos yung switch para naman po dito sa lamppost. Tinge of gray din po yung kulay po ng kanyang mga walls. Ito naman po yung pinaka-closet natin. Yun may hanger rod. Yan para po sa sampayan. Tapos yung mga handle na ginamit natin dito, black. At meron po siyang open shelves na 3 layers. Gumamit din po tayo rito ng hydraulic hinges para po banayad lang po yung pagsara ng mga pintuan. Ito naman po yung ating drawer. Medyo malaki-laki po yung drawer na pinagawa natin para mas maganda at maraming mailalagay. Naka-Korean blinds din po yung kanyang bintana rito. Trilogy po yung tawag dyan. 3 combination ng kulay ang makikita nyo. White, black, at light gray. Bali lahat nga po pala na nag-install ng mga Korean blinds dito ay walang iba si Sir Ricky Deloso or yung si Ajax. Ayan, bali ito nga po pala yung pinagawa nating sliding window kay Master Batang. Naka-reflective mirror po siya.
At yan ang ganda. Kapag ka reflective po, pagka umaga, tanghali, hindi po kayo makikita rito sa loob. Pero pagka may tendency, pag gabi na, pwede kayong matanaw once na bukas po yung ilaw ninyo dito sa loob ng kwarto. Ayan, naka-door stopper din po yung ating pintuan. Mapapansin nyo lang po rito sa may pinakadulo ng wall ng ating master's bedroom. Ito po ay naka-tiles gamit po yung 60 by 60. Bali, nagsilbi na rin po na design nito pero ang pinaka-purpose nito para hindi po masyado mag-penetrate yung moisture content galing sa likod ng pader. Ayan, dako naman po tayo rito uli sa may dining. Yan, naka-wall fluted panel. Then, naka-open shelves po. Dali, 3 layer ng open shelves at nakapintura ng Duco Barniz. Ito yung pinaka-kitchen. So, sa kitchen area, mapapansin nyo, yun medyo sakto lang po yung space niya. Meron ding PVC panel which is kung ano yung ginamit natin sa living space. Tatlong ilaw ng pin light na tricolor at exhaust fan. Tapos, ang mapapansin nyo rito, ginamit po namin na kitchen cabinet isa mga aluminum. Medyo pricey nga lang ito. Bale, ayan, meron tayong additional na breaker dyan. So, balik tayo doon. Medyo pricey nga lang ito. Pero, kung pagdating naman po sa durability, maganda po to compare po doon sa mga kahoy. So, syempre, ang kitchen area ay lagi po nag-absorb ng init at saka moisture. So, may mga disadvantage to dahil regarding sa design. So, pare-pareha kasi ang design nito. Pero, syempre, kung naghahanap po tayo ng medyo less maintenance at matibay, dito na tayo sa aluminum. Medyo pricey nga lang, pero hindi ka magpapaulit-ulit ng gawa. Kaya po pala, nilagay po muna natin yung mga gamit ni ma'am dito sa ating cabinet. Ito nga po pala yung ating bida ngayon, si La Germania. Bale, ito yung ginamit natin na range hood dito. Yan yung brand, si La Germania. Lahat nga po pala ng range hood ay may ilaw. Yan sa nakikita nyo. Tapos yung pihitan niya, yung lakas ng power po ng higop niya isa 1, 2, 3. Dito naman po hihigupin at i-release po sa bubong. May nakabang na po tayo ng mga ducting doon. Bali, meron po sariling linya yung mga exhaust natin sa kitchen, range hood at saka sa toilet and bathroom sa linya po ng exhaust at saka air vent. Sa cooktop, meron din pong digas at saka di-electric. Ito nga po pala yung ating countertop o yung ating granite. Medyo pricey nga lang din po sa renovation dahil granite po yung napili din ni client owner. Tapos may pailaw din po tayo dito sa ating overhead cabinet. Stainless kitchen sink na 2-tub yung ginamit natin dito at additional socket. Bali, ito mga appliances ni ma'am dito sa kitchen, sinama na rin po natin sa vlog yan. Pwede rin po siya ilagay dito sa ating overhead cabinet. Alam nyo mga karos, kahit maliit lang yung kusina, basta malinis, maganda, parang ang sarap ng magluto, di ba? Dito naman po is aluminum kitchen cabinet pa rin. May air vents tayo dahil nandyan po yung ating gas tank para nakakasingaw. May makikita po tayong wire doon galing po sa cooktop. Iwalay po yung kanyang outlet. Bali, nilagay po natin doon sa kabilang side para hindi po magkasama yung ating gas tank at saka yung saksakan po ng ating cooktop. Yung mga pull-out basket natin ay gawa po sa drawer type po siya. Naka-built-in na po siya. Ito yung pang pinggan. Tapos dito naman sa taas, yung pambaso. Dito na rin nakasetup yung ating installation ng cutlery tray. Hihilain mo lang yan ng ganyan at lalabas na po yung mga lagayan po ng kutsara at tinidor. Pwede rin ilagay kahit ano basta kasya dyan. Yung maliliit na kutsilyo pwede rin. So ayun, soft close siya. Itutulak mo lang ng ganun at magsasara na. At dito naman po sa tabi niya, nandito yung ating maintenance ng lababo. So makikita mo dyan yung linya ng drain. Makikita nyo rin po yung clean out valve para sa catch basin. So nilagay pa natin doon yung iba pang mga gamit ni ma'am doon sa dulo. So ang layunin po natin dito, kahit maliit lang po yung kusina, ay ma-accommodate natin ng gusto at magamit natin. Marami tayong mailalagay. Ito naman po yung ating pull-out basket. Para naman po ito sa mga condiments, pero pwede naman tayo maglagay ng kahit ano po rito basta kasya siya. 'Di ba? Bali, ang installation nga po pala nito ay kasama na po yung pintuan dun sa ating pull-out. Ang ganda ng kitchen, kahit maliit, parang ang sarap-sarap na magluto, di ba? Dito nga pala sa kabilang side, yan yung makikita yung open space na yan. Diyan po ilalagay yung refrigerator. Tapos ito naman po yung ating sliding door. Para naman po sa toilet and bathroom. Sliding door po nagawa sa aluminum, bali blackout po siya. Madalas na po ito yung ginagamit namin dahil maganda nga rin po ito dahil water-based. So hindi po siya kinakalawang. Ito yung kanyang toilet and bathroom. Merong vanity, water closet, and shower area. Wala na nga lang po siyang shower enclosure kasi hindi nakasya. PVC panel ceiling din po tayo. May 4 na pin light. Naglagay tayo ng exhaust fan dito dahil wala po tayong bintana at walang air vents. Meron din tayong water heater. Digital water heater po yung ginamit natin dito na brand is Sento. Sa mapapansin nyo sa mga accessories, ito po yung motif design ni ma'am. Gusto niya gold. Kaya nga po kahit yung basin type lavatory at saka yung water closet ay nagkulay gold na rin po.
'Di ba? So mapapansin nyo lang kung bakit nasasabi ko kanina, bakit medyo mataas yung mga pricing ng renovation dito kasi mga ginamit po na accessories ay medyo may kamahalan. Ito naman pong mga nakikita natin dito, yung drain, tapos ito naman pong ibang part po ng toilet and bathroom, hindi naman po masyadong mahal yan. Yung water closet lang at saka itong basin type. Yung basin type, nagkakahalaga po yata ng nasa 9,000 yan eh. Tapos ivory tiles naman yung ginamit natin sa wall. Tapos yung nagsilbing accent niya, ayan po yung may parang pahaspe ng gold, may konting shade ng black. Ganun na rin po sa may kabilang part ng wall ay sa ivory tiles ang ginamit natin. Tapos 30 by 30 naman na dark na rough tiles para naman dun sa flooring. Aluminum naman po yung ginamit natin dun sa pinagpatungan ng ating basin type lavatory. So kita nyo naman yung toilet and bathroom, no? So ginastusan po talaga ni client owner. Bali mga karos, hanggang dito na lang po yung ating house tour. Sana nabigyan ko kayo ng idea regarding po sa details ng renovation. Nag-usap kami ni client owner dito bago gawin. Meron siyang pinagbasihan sa isa sa mga ginawa rin namin noon dito sa Phase 4. Pero ito mas pina-modern namin yung design at mas pinaganda po namin yung setup. Lalo nga siyang natuwa nung nag-visit siya kasi nagtaka siya ba't parang lumuwag daw. So yun nga ang sikreto dahil nasunod talaga lahat ng gusto niya rito. Kahit maliit lang yung bahay, pwede pala natin gawin yung ganitong klaseng setup. Tsaka syempre pwede natin gawing maayos at maganda. Mga karos, humingi na rin pala ako ng pasensya at pangunawa po sa inyo dahil hindi na po pinapasabi ni client owner kung magkano po lahat ang nagastos niya rito. Overall, pero sa nakikita nyo naman mga karos, iba po ito sa mga renovation na ginawa din po namin noon. Medyo kompleto siya, halos kompleto talaga at saka medyo magastos dahil sa mga materyales. Kita nyo pa lang po yung mga tiles po sa harapan ng bahay, yung sa harapan ng fence area, yung tiles na ginamit po sa kusina, yung ginamit nga din po palang mga kitchen cabinet. Yan po ay may mga presyo. So mga karos, ako po ay humihiling naman po sa inyo na sana mag-iwan kayo ng like. Pakishare na rin po ng ating video para po dun sa mga OFW at iba nating mga kababayan na nangangarap ng ganitong klaseng bahay. Kahit maliit lang, malaking tulong na po itong video na to para magkaroon po sila ng idea. So paano? Kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi. Ito, paalam po muna.